Magandang araw. Ang magpatupad ng mga programa sa isang malaking kalunsuran ay malaking hamon. Tunay na napakalaking hamon para sa Metro Manila Traffic Management. Dahil mahalaga ang mabilis na pagkilos ng mga tao at sasakyan sa mga lansangan. Sa likod ng maayos na pamamahala ng trapiko ay ang mahusay na traffic engineering. Ang traffic engineering ay umaalam ng mga pangangailangan, nagdidisenyo at nagsasagawa ng mga pisikal na pag-aayos sa isang efisyente, mabilis at ligtas na takbo ng mga sasakyan. Ang MMDA ay may ganitong Traffic Engineering Center. Ito ang nagpaplano at nagpapatupad ng mga proyektong kaugnay sa pagpapahusay ng pamamahala ng trapiko sa kalunsuran. Puspusang kumikilos ang pamahalaan para lubusang maisaayos ang ating mga lansangan at mapabuti ang lagay ng trapiko. Halimbawa, ang 7 Major Roads Project ng tanggapan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ipinatutupad ng MMDA. Ang 7 pangunahing lansangan na ito sa Metro Manila na siyang nag-uugnay sa mga lungsod sa kalungsuran at maging sa mga karatig bayan ay ipinakikita sa publiko bilang mga modelong lansangan dahil taglay ng mga ito ang kumpletong sangkap para sa isang maayos at ligtas na daraanan. Para higit nyo pang maintindihan ang simpleng paliwanag ko hinggil sa traffic engineering, manatili kayo sa inyong kinaupuan dahil ito ang ihahatid ng pagtatanghal namin ngayon sa inyo. Maaaring ang aming pagtatanghal sa araw na ito ay may pagka-teknikal, ngunit tumutok lamang kayo dahil tiyak na marami kayong mapupulot na kaalaman dito sa Traffic Engineering Center ng MMDA. Magandang araw sa inyong lahat. Nagkaloob ang pamunuan ng MMDA sa pamamagitan ng Metro Manila Film Festival Executive Committee ng isang crusher sa kinatawan ng Optical Media Board na si Ginoong Rick Kamaligan ng SM Leisure Group of Companies na kasalukuyang miyembro ng Motion Picture Anti-Film Piracy Council. Ito ay pagpapakita ng suporta ng pamahalaang Gloria Macapagal Arroyo sa kampanya laban sa film piracy na siyang pumapatay sa industriya ng parehong foreign films at ng pelikulang Pilipino. Ang crusher na pinagkaloob ni Chairman Bayani Fernando sa Optical Media Board ay may kakayahang durugin ang mga nakumpiskang pirated at illegal na video compact disc at digital video disc na masasamsam ng OMB. Kasama rin sa nasabing turnover ceremony si Ginoong Wilson Cheng, Pangulo ng Movie Producers and Distributors Association of the Philippines. Sa unang araw ng pagpapatupad ng EDSA Organized Bus Route o OBR, kapansin-pansing maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Patunay lamang na ang proyektong EDSA OBR ay naglalayong bawasan ang mga bus na bumabiyaheng EDSA, partikular kung hindi naman malaki ang bilang ng mga mananakay. Sa loob ng 3,000 bus na dapat ay sumailalim sa tagging system, humigit kumulang 1,700 lamang ang bilang ng bus na sumailalim sa pamamaraang ito. Marahil ito lamang ang bilang ng mga lehitimong bus at ang iba ay kolorum, o di kaya naman ang ibang hindi sumailalim sa tagging system sinadya ng mga operators sapagkat nais nilang hindi magtagumpay ang EDSA OBR. Subalit, mali ang ganitong pag-uugali hinggil sa proyektong ito. Matatandaan na ang EDSA OBR ay isa sa mga programa ng MMDA sa ilalim ng pamahalaang Gloria Macapagal Arroyo na tiyak na tutugon sa kasalukuyang suliranin hinggil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Ang mga signage o karatula na tulad nito ay may kahulugan at hindi dapat ipinagwawalang bahala. Ginastusan ito ng pamahalaan upang gabayan ang mga motorista at pedestrian. Nang sa gayon ay maging maayos ang paggalaw ng mga tao at sasakyan sa kalunsuran. Subalit, pagmasdan natin ang mga pasaway na tao tulad nito. Imbis na sundin ng karatula na nagsasabing no left turn, ay nako, deadma lang ang mama at dire-diretsong pumasok sa one way.
Ay nako, Mama, masaya ka. Pero tingnan natin. Ano ba? One way to! Malapit na ako! Pakiusap naman! Pare, one way to! Matras ka! Konti na lang ho! Pakiusap Sige na! naman! Kasi nalo sa lugar ako, matras ka! Ayan, kasi naman malinaw na paglabag sa batas trapiko ang ginagawa mo. Away tuloy ang napala mo. Ang mga katulad mo ay hindi dapat dito sa Metro Manila manirahan. Wala kang urbanidad. Huwag tumawid dito, mapanganib. Eto pa ang isang pasaway. Ang laki-laki na nga ng mga karatula at kulay pink pa. Pero mukhang hindi yata nakita. O baka naman hindi marunong bumasa. O di kaya talaga lang matigas ang ulo. Nako, at nakipagsapalaran nga. Pinilit pang tumawid sa kabila ng maraming mabibilis na mga sasakyang dumadaan dito. Teka, tanungin nga natin siya. Bakit ganyan tumawid, Mama? Meron naman tayong footbridge. Kasi nagmamadali ako, tsaka masakit yung pako, di ako makakakit sa footbridge. Anong masakit ang tuhod mo? Paano ka nakatakbo ng ganong kabilis kanina? At paano kung nasagasaan ka? Di lang tuhod mo ang sasakit sa'yo, kundi patay kang bata ka. Mandadamay ka pa ng iba. Wala kang urbanidad. Ang mga footbridge ay itinayo ng pamahalaan upang may matawiran na ligtas ang mga tagalungsod. Tawiran lamang ito kaya walang dahilan na magtagal ang mga tao rito. Pero anong ginagawa mo dyan? Aba, at sinimulan ng maglatag ni Manang. Ano sa palagay mong gagawin mo? Ayon, magtitinda pala kayo dyan. Aba nako, kaya pala natatraffic rin ang mga taong dumadaan dahil dyan kayo nagtitinda. Inokupan nyo na ang halos hanggang gitna ng daraanan. Bawal yan sa pinaiiral ng batas. Panlalamang yan sa kapwa at sa ating pamahalaan. Sa batas, lahat ay pantay-pantay, mayaman man o mahirap. Kaya sana magsialisan na kayo riyan at humanap ng pwesto sa loob ng pamilihan. Huwag kayong maging sagabal sa daan, mga wala kayong urbanidad. Hindi dapat baliwalain ang signage sa lansangan. Kaming taga-Traffic Engineering Center ng MMDA ang siyang gumagawa at naglalagay nito dahil yan ay para sa inyong kaalaman at kaligtasan. Bukod pa sa mga kawaning nagpapatupad ng batas trapiko, kinakailangan ding maglagay ng mga paalala at gabay sa publiko kung ano ang mga wastong pagkilos sa lansangan. Ilan sa mga mahahalagang bagay na ito ay signage, lane markings, pavement markings, gantries at iba pa. Kasama na rin dito ang mga kasangkapan sa kalsada o street furniture na layunin magbigay ginhawa sa mga tao at makatulong sa kanilang kaligtasan, tulad ng footbridges, loading and unloading bays, fences, and waiting sheds. At ang isang kasangkapang pangkalsada na simulat sa pool ay nakikita na ninyo ay ang traffic signal lights. Dapat ninyong malaman na ang mga paalala, gabay at mga kasangkapang ito ay hindi basta-basta na lang inilagay. Lahat ng ito ay pinag-aralan ayon sa pangangailangan at kung ano ang magiging epekto nito sa pangkalahatang takbo ng trapiko at kaligtasan ng publiko. Para sa kabatiran ninyo, bago ipatupad ang isang proyekto, kakailanganin nito ang masusing pag-aaral at preparasyon upang mapagtibay na ito ay tunay na magagamit. Ang unang konsiderasyon dito ay ang pangangailangan ng publiko ng nakararami. Hindi maglulunsad ang MMDA ng isang proyekto na hindi naman totoong kailangan ng mamamayan, lalo na ng nakararami. Dahil isang sistema ang traffic engineering, ano-ano nga ba ang mga proseso at pamantayan nito? Nagsisimula ang lahat sa pangangailangan. Ang isang abalang kalsadang may intersection kung saan kadalasan ay nagkakaproblema sa daloy ng trapiko, maaaring nangangailangan ito ng traffic enforcer o signal light. Magsasagawa ng vehicle count o pagbilang ng mga sasakyang dumaraan at tumatawid sa isang intersection sa loob ng isang partikular na oras. Sa footbridge naman, binibilang din ang mga tao at sasakyang dumaraan at tumatawid sa isang intersection sa loob ng isang oras. Kung umaabot sa 2,000 ang pedestrian at talagang kailangan ng footbridge, susukatin din ang lapad ng kalsada pati na ang sitwasyon ng bangketa kung kaya ng sukat nito magkaroon ng footbridge. Binibigyan konsiderasyon din sa gawaing ito ang kaganapan ng aksidente sa lugar sa loob ng isang taon. Planning and Design Division, kami yung gumagawa ng mga lahat ng
plano ng MMDA about traffic management. So lahat ng plano about traffic management dito ginagawa sa planning and design. Nagsisimula sa data gathering. Meron kaming mga traffic surveyors na nagko-conduct ng surveys tulad ng traffic movement count, pedestrian count survey, bus route survey, travel time survey. Basta lahat ng survey na tungkol sa traffic engineering, kami ang gumagawa. Pagkatapos nun, meron kaming encoding and transcribing group. Yung kinuhang data sa field, isa-summarize nila dito. Pagkatapos nun, meron kaming evaluators group. Sila naman yung nag-i-evaluate ng mga data na nakuha sa field. Then, meron kaming design and estimate section. Sila naman yung gumagawa ng plano. Meron kaming inventory group. Sila yung pumupunta sa site to conduct the survey, road inventory survey. Pagdating dito, yung sinorvey nila, ipaplat nila through AutoCAD operation. Pagkatapos nun, dito papasok yung aming mga traffic engineers. Sila yung gumagawa ng mga disenyo at gumagawa ng mga traffic management proposals. Ang mga datos na ito ay ipapasok sa computer na may software na vSIM para malaman ang geometry at saka ito gagawa ng disenyo. Dito sa vSIM, yung mga data na kinuha ng taga-planning at yung plano na ginawa ng taga-design, i-input nila sa vSIM. Integrate nila doon yung mga behavior, driver's behavior, yung physical appearance ng location na isa-simulate, katulad ng mga footbridges, number ng taong tumatawid, numbers ng mga sasakyan na dumadaan, kung may U-turn slot, kung may loading base, ipapasok nilang lahat yun sa vSIM. Then, kapag nara na yung vSIM, makikita namin kung ang aming traffic management proposal ay magiging effective or not. So kung hindi magiging effective, gagawa pa uli kami ng other proposals at iraran pa ulit namin sa vSIM hanggang sa makuha namin yung pinaka-ideal na traffic management proposal. Ang pagsasagawa ng proyekto ay nasa mga kamay ng Construction Division. Ang MMDA ay may sariling construction team at hindi na kumukontrata sa labas. Ang functions po ng aming division, construction division, siya po ang namamahala ng paggawa ng mga infrastructure projects ng MMDA, kagaya ng footbridge, loading and unloading bay, terminals, yung mga special projects ng MMDA, kagaya ng mga pag-rehabilitate ng EDSA. Ang mga tauhan na rin ng traffic engineering ang gumagawa ng pagpipresyo sa halagang aabuti ng proyekto. Ang pangatlong division naman ng Traffic Engineering Center ay ang Signal Operations and Maintenance Division. Ito ang sangay na namamahala sa traffic signal lights. Kami ang pangatlong division ng Traffic Engineering Center, which is the Traffic Signal Operation and Maintenance. After ng planning sa construction division, kami na rin ang nag-install ng traffic signal lights natin dito sa Metro Manila at nag-ooperate and then pati pag-maintain ng ating mga signal lights dito sa Metro Manila, which is composed of bali 431 intersections sa ngayon. Nakapag-close na tayo ng bali 47 intersections. First, the traffic signal operation section ay unang-una ang ginagawa dito ng mga tao namin ay yung pagmo-monitor, close monitoring ng SCAD system natin dito sa computer rooms, and then close monitoring ng ating regional computers para malaman natin kung ang signal system natin sa field is operational, tapos kung ano ang fault sa labas para madali natin mabigyan ng kaukulang aksyon para kaagad maging operational siya kung mayroon mang problema sa loob. Ang isa pang functions ng operation section ay field inspection and observation kung ano ba ang mga problema sa labas ng operation nating system plus yung pag-adjust ng timing parameter. Also, sa field, doon din natin
ginagampanan yung refacing natin ng movement sa isang intersections. Another is yung pagre-repair natin ng traffic controllers sa labas, pagre-repair natin ng mga sirang modules dito sa workstation natin, pati pag-monitor ng ating mga communications para ma-ensure natin na lahat ay gumagana. Ang Traffic Engineering Center ng MMDA ay may makabagong paraan sa pagdidisenyo ng mga lansangan. Ito'y dala ng kautusan ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa dagliang paghahatid ng mga programang pampubliko. Noong nakaraang taon, nakabili po tayo nitong computer simulation software na kung saan itong mga kilos ng mga sasakyan, mga tao, ultimo ang namimisikleta sa lansangan ay makikita natin na parang totoong-totoo. Kung saan ay nailalagay natin kung ano ang kalagayan ng bilang ng mga sasakyan, bilang ng tao, yung laki ng lansangan, ano ang kakayahan ng lansangan na yun. At sa kabuuan, makikita natin kung magbabara ba, bibilis ba o hihina ang takbo ng mga sasakyan. Kitang-kita po rito, hindi na po katulad ng dati na marami pang kinukwenta, maraming mga bagay na gagawin pa ang isang ihinyero bago makita ang bagay na ito. Kung makita man niya. Kaya sa ngayon po, kumbaga sa ay kaunti na lang yung hula natin sa pagdidisenyo ng ating mga lansangan. Ayan po, makikita ninyo ang isang makabagong computer software. Ang tawag po namin dito ay vSIM. Isang mataas na uri na software. Pinakabago po ito, state of the art. Madalas naming mabanggit dito sa programa ang mga street furnitures o ang mga kasangkapang pangkalsada pag-usaping trapiko na ang pagtatanghal. Ano-ano nga ba ang mga kasangkapang nakikita natin sa kalsada? Signage. Ito ang mga paalala at gabay na nakasulat sa pink boards para sa mga motorista at pedestrian na makakilos sila ng wasto sa kalsada. Loading at unloading bay o mga lugar ng sakayan at babaan. Mga pink na bakod at mga paalala at gabay sa wastong pagsakay at pagbaba ng mga pasahero. Para na rin sa maayos na pagpila ng mga pasahero. Nakikita ito sa mga matataong lugar kung saan mas marami ang mga pasahero nag-aabang ng sasakyan. Footbridges o tulay na lakaran. Para ito sa ligtas na pagtawid ng mga tao. Fences and barriers o mga bakod. Ang mga ito ay para magsipila na maayos ang mga sasakyan upang hindi magpapalit-palit ang linya at maggitgitan nang maiwasan ang paghahambalang sa kalsada na nagiging sanhi ng pagbabara at pagsikip ng trapiko. Gayon din upang mahiwalay ang mga pampublikong sasakyan sa mga pribadong sasakyan. Ang ilang bakod naman ay inilaan para sa mga tao upang manatili sila sa mga lugar na nararapat lamang para sa kanila, tulad ng bangketa na maging ligtas sa anumang aksidente mula sa mga sasakyang bumabaybay sa kalsada. Kailangan din ito upang hindi nakahambalang sa kalsada ang mga naglalakad at nag-aabang ng sasakyan na nagiging sanhi ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Lane markings o mga linya o guhit sa kalsada. Halimbawa, pedestrian lanes, para alam ng tao kung saan pwede tumawid nang maiwasang mahuli sa paglabag ng jaywalking. Ito rin yung mga dilaw at puting guhit tulad ng PUV lanes na gagabay sa mga pampublikong sasakyan kung saan sila dapat lumugar o bumaybay. Yung mga guhit na nasa gitna ng kalsada ang gumagabay sa mga magkakasalubong na sasakyan para alam nila ang hangganan ng kanilang tinatakbuhan o dinadaan ng kalye. Gantries. Ito yung mga nakasabit sa poste, sa gilid o gitna ng kalsada, sa ilalim ng mga flyover o footbridges at sa ilalim ng MRT o LRT. Nagbibigay ito ng direksyon ng mga lugar na patutunguhan ng mga sasakyan. Waiting sheds o abangan ng sasakyan sa secondary bus stops, kung saan mas konti ang mga pasaherong nag-aabang ng sasakyan.
Sa mga abangan ng sasakyan, mapapansing isinaalang-alang ang ginhawa ng mga tao. May mauupuan at may bubong para masilungan kung matindi ang init ng araw o malakas ang ulan. Ang Traffic Engineering Center mismo ang gumagawa at nagkakabit o naglalagay ng mga kasangkapang nabanggit sa kalsada. Ang U-turn ay ang paglipat ng sasakyan mula sa tinatahak na lane tungo at paayon sa kasalungat na lane. Ngunit kung sinasagawa ito ng mali, malaking perwisyo at abala ang dulot nito sa daloy ng trapiko at pinsan ay nagiging sanhi pa ito ng sakuna. Kailangan kalkulahin na maigi ang pagliko. Hindi dapat gumagamit ng mas malaking espasyo kaysa sa kailangan upang hindi maging sagabal sa takbo ng ibang sasakyan. Ang mga concrete barriers ay inilagay para maging gabay ng mga motorista sa tamang pagliko sa U-turn slot. Sa ganitong paraan, ang mga lumilikong sasakyan ay nananatili sa pinakaloob na hanay ng lansangan at hindi magiging sagabal sa daloy ng trapiko. Ang pinakalayunin ng U-turn slot ay mapabilis at mapaayos ang daloy ng trapiko. Nakikita natin ngayon ang isang panukalang pagbabago para sa U-turn slot, kung saan magkakaroon ng makahiwalay na daanan ang light vehicle sa heavy vehicle sa U-turn slot. Ito ang Metroway. Tulad ng traffic signal light, ang buhay natin ay mayroong ding stop, ready at go. Bago natin gawin ang mga bagay-bagay, stop muna tayo upang pag-isipan at siguraduhin na makabubuti ang ating mga gagawin. At laging mag-ready bago tayo mag-go. Nakita ninyo na hindi simpleng gawain ang pamamahala ng trapiko. At ang isa sa mga bahagi na tinalakay natin sa ating pagtatanghal ngayon, ang traffic engineering, ay nagpapakita ng complexity nito, na ito ay may pamamaraan o sistema na nangangailangan ng panahon upang mapag-aralan, mapaghandaan at magawa ang mga proyektong inihahatid sa atin. Hanggang sa susunod na linggo, alas 11:30 ng umaga, dito lamang sa ABC Channel 5, MMDA On The Road Getting Things Done. Magandang tanghali. Nais ng pamahalaan na maihatid ng wasto ang mga serbisyo publiko. Ang Traffic Engineering Center ay kaisa sa pagbibigay ng tamang mga pamamaraan. 22 ang mga traffic engineers ng MMDA. Ang 8 sa kanila ay pawang accredited ng DPWH. Ang ibig sabihin, sila ay may kakayahang mamahala ng mga gawain at proyekto batay sa pamantayan ng Department of Public Works and Highways. Napakahalaga ng tulong na naibabahagi ng traffic engineering sa pagkamit ng isang maayos at ligtas na pamayanan, lalo na sa ating mga lansangan. Sinisikap din ng MMDA na gawing user-friendly ang ating mga lansangan. At alam na rin ng publiko ang mga alituntunin sa kalsada, ngunit napakarami pa rin ang patuloy na lumalabag kung kaya't kinakailangan pa rin ang presensya ng traffic enforcers para magbantay, gumabay at magpatupad ng batas sa pamamagitan ng pagsita o paghuli. Sana ay dumating ang panahon na hindi na kailangan ang traffic enforcement. Sapat na ang sundin na lamang ang mga palatandaan, paalaala at mga gabay na ginagawa ng ating mga traffic engineers. Ito ang kalunsurang binibigyan natin ng buhay. Isang makabuluhan linggo ang sana'y naihatid namin sa inyo. Hanggang sa muli, let's do it! The Metroway.